Kalinisan, kaayusan. Yan ang hangad ng karamihan. Walang kalat sa daanan. Ngunit may mga lugar talagang hindi natin maiiwasang makitaan ng dumi sa kapaligiran. Miyerkules ng tanghali, nang maabutan namin ang mga trabahador sa dump site ng Citrus na nag-aayos ng basura. Tumangging magpaunlak ng panayam ang mga bising trabahador sa dump site nung sila ay aming tanungin. Kahit nalingguhan ang kolekta ng basura, hindi maiiwasan ang ilang mga taong iresponsable na inaabuso ang kalikasan. Tapon ng tapon kung saan-saan ng mga plastic na one-way use. Ang one-way use plastic ay isang plastic na kung saan after mo itong magamit ng isang beses ay itatapon mo na lamang ito. Sa pag-iikot-ikot at paghahanap pa namin ng mga dump site, nakita namin ang dump site na ito sa Barangay Minuyan. Araw din ng hakot nung araw na yun. Sumubok ulit kaming kumapanayam ng trabahador, ngunit sila ay tumanggi dahil nga raw kami ay baka padalaan ng governor's office upang tingnan ang kanilang trabaho. Sumubok kaming kumapanayam ng mga mamamayan o residenteng malapit sa dump site. Ngunit sa di inaasahan, kami ay hindi napaunlakan dahil raw sila ay natatakot. Ngayon lang daw kasi sila nakaengkwentro ng kagaya naming journalist na nagdodokumentaryo. Base sa mga nakalap na impormasyon, noong taong 2015, sa buong mundo, 400 milyong toneladang mga plastik ang lumabas sa pabrika. Kung susumahin, kaya na nitong ilubog ang buong Pilipinas. Ang datos na iyon ay noon pang taong 2015. Ano pa kaya ngayon na ang mga pabrika ay laganap at napakadami na? Hindi mapigilan ang pag-angat ng bilang ng mga pabrikang gumagamit ng mga plastik. Sa pagtatapos ng pag-iikot namin sa barangay ng Minuyan at barangay ng Citrus, kami ay hindi pinalad na makahanap ng taong pwedeng makapanayam. Ngunit kami ay natuto ng isang mahalagang leksyon na dapat naming isaisip, isapuso at i-apply sa aming buhay. Dapat nating ingatan ang kalikasan dahil ang kalikasan ay ang tanging bagay na meron at poprotekta sa atin. Dokumentaryo ng pangkat-una, pangkat-pangatlo. Salamat.